Thank you, Sexani. Please. First, I'd like to acknowledge our guest, First Education Secretary Sani Angara, our Agusan del Sur First District Representative, Apelito Bascum, Agusan del Sur Second District Representative, Adolf Edward Plaza. Good evening. To our Agusan del Sur Provincial Governor Santiago Cane Jr. Philippine Sports Commissioner John Patrick Gregorio, our mayors and governors present tonight, fellow workers in government, and most especially all of the athletes that are here tonight, good evening to everyone. Karangalan ko po na maging kinatawan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa dito sa Caraga Region. Sa gabing ito, atin ipinagdiriwang ang iba't ibang talento at galing ng mga kabataan Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Natunghayan po natin kanina ang video message ng Pangulo at ang kanyang magandang balita na incentives para sa mga atleta. Bukod sa video message, naghanda rin po siya ng mensahe sa inyo na akin ibabahagi ngayon. Ngayon taon, 18 rehiyon ang kinakatawan para sa 2026 Palarong Pambansa. Kasama rin sa pagdiriwang na ito ang mga kinutawan ng National Academy of Sports o NAS at Philippine Sports Overseas. Hindi lang para sa paligsahan, kundi upang ipagdiwang ang galing, talento at sipag ng mga kabataang Pilipino. Kayo ang mga pinakamagagaling na student athletes sa inyong mga paaralan. Narinig ko na kilala ang Caraga bilang land of the brave and fierce people. At alam kong ipapamalas ang mga katangian ito ng bawat atletang kalahok dito, saan man lugar sila nagmula. Ang tema natin ngayong taon ay Unlocking the Future Through Sports. Bakit na ba mahalaga ang sports sa pagpapalago ng ating bansa? Para sa akin, simple lang. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan ang hinuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Pinalalakas natin ang mga school sports club sa buong bansa bilang pangunahing daan ng pakikilahok sa organisadong sports at pisikal na aktibidad sa ating mga paaralan. Namamahagi rin tayo ng sports equipment sa mga paaralan upang mas maayos ang training ng ating mga atleta. Mahigit 6,000 paaralan ang nabigyan ng DepEd ng mga sports supplies at equipment mula 2022 hanggang 2025. Marami pa tayong bibigyan paaralan ngayong taon. Sa pagtutulungan ng DepEd at Philippine Sports Commission or PSC, nabuo ang Grassroots to Gold program upang masuportahan ang mga batang atletang Pilipino mula sa paaralan hanggang sa mas mataas na antas ng paligsahan. Nakikita na natin ang bunga ng mga pagsisikap na ito. Sa pangdaigdigang entablado, pinatunayan ng ating mga mag-aaral na atleta ang kanilang husay at kumpiyansa na makipagsabayan sa mundo. Noong nakaraang ASEAN School Games sa Brunei, nagpakita ng husay ang ating mga mag-aaral na atleta. Nakapag-uwi sila ng 43 medalya. Ilan sa ating mga atleta ng NAS ay nakipagpaligsahan din sa Asian Youth Games, kung saan nagkamit tayo ng medalya sa taekwondo. Namamayapag din ang ating mga kabataan manlalaro sa table tennis noong 2024 World Table Tennis Youth Contender, habang ang NAS swimming team ay nangibabaw sa Asians Open Schools Invitational Youth Swimming
competitions noong 2024 at 2025. Patunay ang mga ito na kapag sinusuportahan natin ang kabataang Pilipino, kaya nilang makipagsabayan sa mundo. Bago tayo magtapos, pinasasalamatan ko ang DepEd, ang PSC, mga guro, coaches, volunteers, magulang at lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang palarong ito. Sa ating mga kabataan atleta, ito ang hiling ko sa inyo. Mag-enjoy kayo sa paligsahang ito. Ibigay ninyo ang buong puso sa paglalaro. Lumaban ng may dangal at igalang ang kapwa ninyong atleta. Sa mga mananalo, naway dalhin ninyo ang medalya ng may kababaang loob. Maging inspirasyon ninyo ang pagkakapanalo para sa mga susunod pang laban. Sa mga hindi mananalo sa palarong ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo ay hindi wakas, kundi isang hakbang upang lalo pang tumatag, matuto at magtagumpay. Dalangin ko ang tagumpay ng ating mga atleta. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta, mabuhay ang bagong Pilipinas.